Tayo po ay narito sa ating pong programa na pinamagatan pong Sound Doctrine at nasa series po tayo ng ang buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Ang atin pong ginagawa, mga kapatid, ay pinag-aaralan natin ang mga pangyayari sa buhay ng Panginoon mula sa kanyang kapanganakan at hahantong tayo po, loobin ng Panginoon, sa pinakadulo sa kasaysayan ng buhay ng Panginoong Hesus at ganoon din sa kanyang ministeryo. And then from time to time ay atin pong binabanggit ang mga sound doctrines na atin pong mahahango una sa buhay niya at sa kanyang ministry o sa kanyang mga pangangaral. Katulad po ng ating gagawin ngayon. Wala natin na itong ginawa noong mga nakaraan pa patungkol sa pangkapanganakan ng Panginoong Hesus. Mayroon tayong mga katuruan na nakasanayan pero naituwid po natin sa pagbabasa ng Biblia patungkol po sa kanyang kabataan. Ganoon din po ang nangyari. Napag-aralan natin anong nangyari nung siya ay bata pa at meron tayong mga naiwas to rin naman, no? Na nakagawian ng paniwalaan ng marami. At sa kanyang pagpapabautismo ay ganoon pa rin po. Naliwanag natin paano siya nabautismuhan at ganoon din ang nararapat na gawin ng sinumang magpapabautismo ngayon. At ang pinakahuli, ang patungkol sa kanyang pagkakatukso. Sa kanyang, paano natin sasabihin, yung pagtukso sa kanya. Ayun, ang pagtukso sa kanya. At mga lessons naman ating natutunan mula po roon. Ngayon ay ating pag-aaralan po ang paksa na pagpapakilala ni Juan Bautista sa Panginoong Hesus. Ang mga Bible records na mayroon tayo ay ang Juan Kapitulo 1, 19 hanggang 33. At ganoon din, inirecord din ito ni Matthew sa chapter 1, verses 2 to 8. Saka ni Marcos, chapter 1, verses 1 to 10. At ganoon din si Lucas sa chapter 3, verses 2 to 20. So yan po ang ating aabangan ngayong pong umagang ito. Ito ay pang-ilan na nga ba sa ating series? Hindi ako magkamali. 1, 2, 3, 4. Pang-apat pa lamang po tayo sa series of lessons natin on the life and ministry of the Lord Jesus Christ. Ang maganda po ay ating umpisahang basahin ang record. At mula po sa mga babasahin po natin na ito, hahanguin natin yung mga doctrines, okay, mga aral na dapat nating i-observe, paniwalaan at isagawa. At siyempre, huwag natin kalimutan yung buhay, ang ating sinusundan na kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Hesus. So dito po sa John chapter 1, verses 19 to 33, ito po ating mababasa. At ito ang patutuo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya itanong, sino ka baga? Parang ang pagkakasalin po ng ating lumang Tagalog ay parang Batangginyo, ano? Kasi ganyan sila magsalita eh. Sino ka baga? Sa ating modern translation ay hindi na po ganoon. Pero yan po nasusulat sa lumang Tagalog, kaya hayaan niyo na po. Verse 20, at kanyang ipinahayag at hindi ikinaila. At kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. At sa kanya ay kanilang itinanong, kung gayoy, ano nga? Ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias. At sila sinugo buhat sa mga Fariseo. At sa kanya kanilang tinanong at sinabi sa kanya, bakit nga bumabautismo ka? Kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta? Sila sinagot ni Juan na nagsasabi, ako'y bumabautismo sa tubig. Datapwat, sa gitna ninyo ay may isang nakatayo na hindi nyo nakikilala.
Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya'y hindi ako karapat-dapat magtalag ng panali ng kanyang panyapak. Ang mga bagay na ito'y ginawa sa Bitanya, sa dako paroon ng Hordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Nang kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Ito yaong aking sinasabi. Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin. At siya'y hindi ko nakilala, datapwat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, "Nakita ko ang Espiritu na bumabang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya hindi ko nakilala. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siya nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatututuhanan kong ito ang anak ng Diyos." So ito po ang record ni Juan sa Kapitulo 1. At sabi ko nga po, meron pong record si Matthew, verses 2 to 8 ng chapter 1. At makakatipid po tayo sa oras kung hindi na po natin ito babasahin. Bagamat available po ito. Mababasa po natin. Meron din si Marcos. Mas maikli po yung record ni Marcos, no? Sa chapter 1 verses 1 to 10. At mayroong naidagdag lamang si Marcos sa kanyang record patungkol sa Panginoong Jesus, sa kanyang pangangaral, o kay Juan Bautista, na sa kanyang pangangaral sabi niya, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Chapter 1 verse 1 and 2. At sa pagpapatuloy sa aklat naman ni Lucas sa Kapitulo 3, 2 hanggang 20, ay sinabi nga na itong si Juan ay napasa buong lupain sa palibot-libot ng Hordan at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, and so on and so forth. At noong nakaraan nga ay ating pong pinag-aralan din naman ang bautismo ni Juan Bautista. So iiwanan na po natin ang paksa yon at magpapatuloy po tayo sa ating pong pagtalakay sa pagpapakilala ni Juan sa Panginoong Jesus. At sa pagpapakilala po ni Juan, mga kapatid at mga kaibigan, hindi po niya sariling pagkakaintindi lamang o pagkakaunawa lamang ang mga sinabi niya patungkol sa Panginoong Jesus. Sa verse 19 nga, sabi niya, "At ito ang patutuo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya itanong, sino ka baga?" At mayroong ngang pinadala ang mga saserdote at mga Levita kay Juan nang malaman nila ano po ang kanyang mga ginagawa. At siya ngay nangangaral at nagtuturo ng bautismo sa pagsisisi. Kaya ang mga saserdote at Levita ay nagpadala sa kanya at tinatanong, "Sino ka baga?" No? "Sino ka ba? Bakit mo ginagawa ang mga ito?" At ganoon din sa verse 29, siya ang nagsabi, no? Na nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan." Ito ang mga patutuo ni Juan, mga kapatid at mga kaibigan, patungkol sa Panginoong Jesus na siya nga ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Subalit ang tanong natin ay, paano kaya nalaman ni Juan? Ito po kasi sa talatang 19 ay sinabing ito ang patutuo ni Juan. Kung patutuo ni Juan, dapat ito ay kapanipaniwala. At paano niya nalaman ang kanyang pinatutuhanan? Well, sa verse 29 na akin na pong sinipi, ang sabi po ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan." At sa verse 30, ito yung aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na maging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Mayroon pong katiyakan si Juan Bautista sa kanya pong mga sinabi patungkol sa Panginoong Jesus. At sa talatang ating binasa ay nagpapatutuo si Juan. Sabi po rito, verse 32,
nakita ko ang Espiritu, sabi niya, no, na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Eyewitness itong si John the Baptist patungkol sa pagiging anak ng Diyos o kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Ang kanyang patutuo ay may katiyakan sapagkat sabi niya, nakita ko ang Espiritu na bumababa mula sa langit, dumapo sa kanya. At siya hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, wala pong iba kundi ang Diyos yun, ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa Kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita, ayan nakita nyo, at pinatututuhanan kong ito ang anak ng Diyos. Yan po ang credible witness, si John the Baptist. At how we wish, no? Ang mga nagpapakilala ngayon na sila nga ay mga sugo ng Diyos ay mayroon silang credible witness na katulad ni Juan Bautista. Na sinasabi nga niya, nakita ko ang Espiritu na bumababa, dumapo sa kanya. Yung nagsugo sa akin, sabi niya, ay yun ang sinabi kong kanino dadapo ang Espiritu at manahan sa kanya, siya nga yung bumabautismo sa Espiritu Santo. Ang pagpapatotoo ay napakahalaga, mga kapatid. Madali po ang umangkin. Ang umako. Halimbawa, ikaw ay sugo ng Diyos. Sugo ka man anghel. Sugo ka man na apostol. Sugo ka man na propeta. Sugo ka man na appointed son. Ay madali yun. Pwede pong gawin yan ng sino man ang umangkin. Ang tanong po natin ay, may nagpapatotoo ba? Na katulad ni Juan Bautista sa kanyang pagpapatotoo sa Panginoong Jesus kung sino siya. Mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi, Juan Kapitulo 5, versikulo 31, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patutuo ko ay hindi katotohanan. Kaya niyo yun? Oo nga naman, halimbawa ako lang sa aking sarili ay lilitisin. At wala akong mga saksi patungkol sa aking mga sinasabi. Ako ba ay basta-basta paniwalaan? Subalit nakakalungkot po mga kapatid at mga kaibigan sa mundo pong ito, sa religious world lalo na. Ang mga tao ay mayroong pag-angkin kung sino sila at ang mga iba naman na kanilang mga pinagsabihan ay pinaniwalaan sila na hindi man lamang naghanap ng mga patunay na sila nga katulad ng kanila pong inaangkin. Ang Panginoong Jesus nga mismo sabi niya, kung ako lamang ang nagpapatutuo sa aking sarili, hindi katotohanan ng aking patutuo. O sino pala ang kanyang nagpatutuo o nagpatutuo sa kanya? Well, unang-una nga, si Apostle John, si Juan Bautista, at ang Espiritu na kanya pong sinasabi, at ang Ama. Well, i-claim ng mga false prophets ngayon, huling mga sugo ngayon, na sila ay mayroon ding patutuo mula sa Diyos. Hanapan niya, bigyan nila tayo ng talata at kabanata at talata, aklat, kabanata at talata. At tiyak po tayo, wala po roon. Sapagat ang Biblia ay matagal nang natapos bago po sila naglabasan. Maalala ko po ang sabi nung isa sa pagbubunyag na aklat. Hindi nakasulat sa Biblia ang kanyang pagiging anghel patungkol sa kanila pong kinikilalang anghel. Kasi sabi niya matagal lang natapos ang Biblia. Siya naman ay ito lamang mga huling century lumabas. Kaya hindi na nakasulat sa Bible yan. Tumpak po siya. At lahat na po yan ng mga umaangkin, ng mga sugo ng Diyos. Wala pong nakasulat sa Biblia patungkol po sa kanila. Sapagat ang Bible matagal nang natapos at ating pong mapag-aaralan ang makatuparan ng mga hula sa Bible at wala pong patungkol sa sino mang umaangkin ngayon na sila ang dapat paniwalaan bilang mga sugo. Matuloy ko lang pagbabasa sa verse 32. Sabi ng Panginoon Jesus, iba ang nagpapatutuo sa akin at talastas ko na ang patutuong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Kayo'y nangagsugo kay Juan at siya'y nagpatutuo sa katotohanan. Datapat ang patutuo ay hindi mula sa tao, gayon may sinasabi ko ang mga bagay na ito
upang kayo'y mangaligtas. Siya ang ilawang nagdiningas at lumiliwanag at inibig ninyong kayo'y mga katuwang sumandali sa kanyang liwanag. O si Juan Bautista ang kanya pong tinutukoy na nagpatutuo sa kanya. So, ang pagpapatunay o pagiging saksi ay napakahalaga nga para sa credibility ng isang umaangkin na siya ay ang kordero ng Diyos, ang anak ng Diyos. Katulad po ni Juan Bautista, siya po ay mayroong narinig, mayroon po siyang nakita, at siya po ang nagsabi, ito siya, ang anak ng Diyos. Dapat ang mga nagpapakilala mga sugo ng Diyos sa ngayon, may mga saksi din sila, maliban na sa kanilang sariling sinasabi. May mga kwento sila, 3 araw ako roon, walang kain, walang tulog, o 1 linggo ako doon sa kwarto, nag-ayuno ako, nag-aral ako, paglabas ko, ayan na, nagkwento na, kinausap ako ng Diyos. Sinong saksi mo? Wala. Basta kwento niya lamang. At pinaniniwalaan naman po siya. Kakaiba nga po talaga ang ating Panginoong Jesus. Mayroon po siyang testigo, mayroon po siyang saksi kung sino siya. Ngayon, balikan po natin ang tanong ng mga galing sa mga saserdote at sa mga Levita. Sino ka baga? Ang tanong nila kay Juan. At kanya po ipinahayag at hindi po niya ikinaila, hindi ako ang Kristo. At sa kanila ay kanilang itinanong kung gayoy ano nga, baka ikaw si Elias o baka ikaw si propeta o isang propeta. At siya sumagot, hindi. Alam niyo po kasi mga kapatid, no, mayroong hula sa Lumang Tipan patungkol sa pagdating Elias at saka ng isa pong propeta. Halimbawa sa Malakias, Kapitulo 4, versikulo 5, ang sabi po roon, narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At minsan nga ay nasabi pa ng Panginoong Jesus na si Juan nga ay si Elias. No? Matthew 11:14. At kung ibig din ninyong tanggapin, ay siya ay si Elias na paririto, sabi pa niya. Kaya tuloy ang mga Hudyo, mga kapatid, mga sinugo ng mga Levita at mga Sanhedrin, akala nila itong si Juan Bautista ay si Elias. Pero hindi po pala siya ang physical na Elias, ang tinutukoy na Elias sa Lumang Tipan na darating. Ito, ang paliwanag, Matthew 17:10 hanggang 13. Datapot, sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias, sabi pa rin ng Panginoong Hesus. Pinaliwanag niya. At hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman, ang anak ng tao ay nagbabata sa kanila ng magkagayon na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila ay sinasabi niya. Kaya ito yung ating principle sa pag-aaral ng Bible na let the Bible explain itself or interpret itself. O yung Elias na akala ng mga Hudyo ay patungkol o kaya hinihintay nila literal na Elias, hindi pala literal na Elias. Si Juan Bautista yung tinutukoy sa Lumang Tipan na darating. At siya nga ang magiging saksi ng ating Panginoong Hesus. Ang pagiging Elias ni Juan ay sa espiritu at sa kapangyarihan ayon sa Lucas 1:17. Siya lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias. Record po ayon kay Lucas. Ngayon, tinanong din po si Juan Bautista, o ikaw ba yung propeta? Mayroong specific, the prophet. Are you the prophet? At yan ay mababasa sa Deuteronomio 18:18. Isa po itong hula na kung ating pag-aaral na ipatungkol sa Panginoong Jesus. Sabi po, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Si Moses po ang kausap po rito at katulad niya ang isang lalabas na propeta na sabi ko nga ay tumutukoy sa Panginoong Jesus. Nawakala naman po ng mga Hudyo, mga sugo ng mga Levita at mga saserdote, akala nila si Juan yung tinutukoy. Sabi ni Juan Bautista, hindi ako yun. Kung hindi ikaw si Elias, hindi ikaw hindi ikaw yung propeta, sino ka? Ito, sabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias. Ang sinasabi po niya, siya po yung nasa hula na maghahanda ng daan patungkol
o para sa ating Panginoong Hesus. Isaiah 40, versikulo 3 ay ang record ng prophecy na yan. At doon ay nasusulat, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Si Juan Bautista po yung sumisigaw doon sa wilderness. At ang tinutukoy niya na Panginoon ay wala pang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya ang sagot naman noong mga ipinadala ay ganito. Bakit nga bumabautismo ka? Kung hindi ka naman si Elias, hindi ka naman yung propeta. Bakit ka nagbabautismo? Yan. Kung hindi ikaw ang Kristo, ni Elias, ang propeta, at sila sinagot ni Juan na nagsasabi, ako'y bumabautismo sa tubig. Tatapat sa gitna ninyo, may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala. At dinagdag niya. At hindi siya karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Sa mga tinuran ng Juan Bautista, sa pagtatanong nila, ba't ka nagbabautismo? Ang sinabi, ako'y nagbabautismo sa tubig. Pero itong nasa unahan ko ay ang siyang magbabautismo sa inyo. At ang bautismo niya sa inyo ay ang bautismo sa Espiritu. At hindi nga ako karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Para bang sinasabi ngayon ni Juan Bautista, hindi na mahalaga kung ano ako o sino ako. At ano ang dahilan ng aking bautismo? Ang mahalaga ay itong aking ipapakilala sa inyo. Ito yung aking sinasabi. Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin. At dito nga ay sinabi niya, kinabukasan nung nakita niya ang Panginoong Hesus, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ito siya ang mahalaga, ito siya ang pahalagahan ng mga Hudyo, at ito'y pinapakilala sa kanila. So ano pong ibig sabihin ng pagiging kordero ng Panginoong Hesus? Ang idea po ng kordero na inihahandog sa Diyos ay nag-umpisa pa po sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan kasi meron po silang mga paghahandog ng mga hayop, at ito nga tinatawag na antitype ng paghahandog ng Panginoong Hesus sa kanyang dugo bilang fulfillment, katuparan ng plano ng Diyos. Sa Lumang Tipan ay ginagawa na po ito. Well, magsimula po tayo doon sa Ehipto, nang ang mga Israelitas ay nalipin po doon, at dumating po yung panahon na nais nilang lumaya mula sa Ehipto, at pamamagitan ni Moises ay nagpaalam sila sa Paraon na sana ay hayaan na sila na maghandog sa kanilang Diyos doon sa ilang, subalit hindi po sila pinayagan. Ayan. Kinailangan pa ng Diyos ang magpadala ng 10 salot upang paniwalain, kumbinsihin yung hari o yung paraon ng Ehipto na palayain na ang mga Israelitas mula sa kanilang pagkakaalipin doon sa Ehipto. Una po ay nagmatigas ang paraon. Pinatigas niya yung kanyang puso, sabi po sa mga talata. Ayaw niyang payagan. Nakakalibre na siya ng labor, ng pagtatrabaho. Dami nun. Ilan yung mga Israelites na naroon. In fact, sa dami nga nila, natakot na yung hari, yung paraon. Baka nagkadigma, sabi niya, papanig pa itong mga Israelitas sa ating kaaway, talo na tayo. Kaya yun ang dahilan bakit ipinag-utos niya na kapag lalaki ang ipinanganak, sabi niya sa mga midwives, patayin niyo. Kung babae, buhayin. Ayan, no? At noon nga ipinanganak si Moises. Ayan, backgrounder lamang po ito. Ngayon, doon po sa mga pinadalang mga salot, una, nagmatigas ang paraon. Hanggang sa, alam nyo, mismong ang Diyos ang nagpatigas na sa kanyang puso. Ito yung isang lesson eh. Una, ayaw ng tao, katagalan, tutuluyan siya ng Panginoon. Ganyan ka, gusto mo yung ganyan. O sige. Hanggang umabot po sila sa 10 salot, at yun ay ang kamatayan ng mga panganay sa mga hayop at sa mga tao, kahit na po ang pamilya ng paraon. Bago po nangyari yon, mayroon pong instruction sa kanila, sa mga Hudyo. Sabi sa kanila ay, katay kayo ng tupa
At yung dugo ng lupa ay ilagay ninyo sa may pusti sa harapan ng pintuan ng inyong bahay. At kapag dumating yung anghel ng kamatayan at makita niya yung dugo, sabi niya, lalampasan niya yung bahay na yon at hindi mamamatay yung mga panganay. Sa magandang lesson dito eh. Bago ko lang nabasa, kaibigan namin si Laura Jane nag-post sa Facebook. Ganda nga naman dito. Yung dugo doon sa harapan sa may pintuan ng mga Israelitas, hindi na kikilalanin ng Diyos sino yung nasa loob ng bahay. Hindi na niya alamin, maksalanan ka ba? Hindi. Ang nakikita kasi ng Panginoon, yung dugo na nasa may pintuan. Ayan. At yun po nangyari nga sa mga Israelites. Sa mga tumupad, naglagay ng dugo sa kanilang mga pusti ng kanilang mga pintuan, ay buhay ang kanilang pong mga panganay. At dahil nga ang paraon ay hindi naniwala at pinatigasan ng Diyos ang kanyang puso, ayun, ang kanyang panganay ay namatay. So, kita po natin ang background ng paghahandog ng mga dugo ng mga hayop. At sa Exodus chapter 12 verse 1 or verse 14, ang pangyayaring yun sa buhay ng mga Israelitas ay ino-observe nila, no? Sa isang kapistahan na ang tawag nila ay Passover Feast o kapistahan ng Paskwa. Minsan sa isang taon yan. Kaya ang mga Israelites, pupunta sila sa Jerusalem taon-taon. At doon ay magpipiesta sila. At maghahandog sila ng tupa. At meron pong specific na uri ng tupa ang kanilang ihahandog. Chapter 12 verse 14, ang araw na iyon na kung saan ay naligtas ang mga panganay na anak ng mga Israelita sa kamatayan dahil sa dugo na nasa may pintuan nila, ay alalahanin sa isang kapistahan. Yan. Tawag nila doon, Passover Feast, kapistahan ng Paskwa. At yung dugo ng kordero na yon ay naglalarawan nga po ng dugo ng Panginoong Jesus na siya ang kordero ng Paskwa sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Okay, ito, sa unang Korintos 5:7, sabi ni Apostol Pablo, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Kung sa lumang tipan, literal po na kordero ang inihahandog po nila at yun ay pinatutunayan ng mga talata na kailangan ang paghahandog ng dugo sapagkat sa walang paghahandog ng dugo ay walang kapatawaran. Ganun din naman sa bagong tipan. Ang naging handog ay ang Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Apostol Pedro, unang Pedro 1:18-19, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo. Gaya ng sa korderong walang kapintasan, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. At ganoon din po mayroong hula sa lumang tipan, no? Patungkol sa Panginoong Jesus at ang kanya pong pagiging kordero. Maganda itong pasahin sa ating mga Lord's Supper. Lagi na lamang binabasa natin 1 Corinthians 11, Matthew chapter 26. Ito, subukan niyong basahin. Isaiah 53. Siya'y nabighati, kayon man nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya, ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Ang Panginoong Jesus ang tinutukoy po bilang handog. At maulit lamang po natin, Hebreo 9:22, ayon sa kautusan, halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Totoo po yan, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kaya nga lamang, chapter 10 verse 4 ng Hebreo sabi, sapagkat di maaari ng dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya ang inihandog ngayon sa ating panahon ay ang ating Panginoong Jesus.
Ang tanong mo natin ngayon ay, kailan nagkakabisa ang dugo ng Panginoong Hesus na nakapagpapatawad ito? Magandang tanong. Kasi bilang kordero, siya ay inihandog, at paghahandog sa kanya ay pinaagos ang dugo. Well, literally, nangyari sa kanya yan doon sa cross. At ngayon, ang tanong natin, paano magkakabisa yung dugo? Ay, alangan namang pupunta pa tayo doon. Jerusalem, wala na, matagal na pong panahon yun. At hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon na literal na yung dugo niya ang ating gagamitin. Ang dugo ng Panginoon ay umagos sa kanya pong kamatayan. Kaya po ang tao ay kailangang mamatay, mailibing na kalakip siya at mabuhay na muli na katulad niya. Dito po magkakabisa ang dugo ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong pagpapatawad. Roma 6:3-4. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay kanyang nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa kanyang kamatayan, doon umagos yung dugo. Tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalawalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Pumaliwanag na paliwanag ni Apostol Pablo kung sa anong paraan magkakabisa ang dugo ng Panginoong Hesus sa isa pong tao na nais mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Kailangan po niyang mabautismuhan. Mabautismuhan sa ano? Sa tubig po ang tinutukoy. At yan po ay mapapatunayan natin sa maraming mga talata na katulad po ng Gawa Kapitulo 8, 27 hanggang 35. Ito po ay ang background ng isang Ethiopian eunuch, no? Na binasa niya yung ating binasa kanina, Isaiah 53. Binasa niya ito, nasa isang karubahi siya, galing siya ng Jerusalem kasi doon pa siya sumambay. Pauwi na siya sa Ethiopia. At habang pauwi siya, nagbabasa siya, at ito namang si Felipe ay pinagsabihan ng espiritu na puntahan niya itong taong ito at pangaralan niya. Verse 30, tumakbo si Felipe patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isaias na propeta. At sinabi, nauunawa mo ba ang binabasa mo? Nanigurado itong si Felipe, kung ito pang Ethiopian eunuch ay naiintindihan yung binabasa niya. No? At sabi po ng Ethiopian eunuch ay hindi. No? Maliban na kung may magpapaliwanag sa akin. Sabi niya, at sinabi niya, paano magagawa ko? Maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman. At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito. Siya ay gaya ng tupa na dinala sa patayan at kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap na manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Hindi ba? Yan ating binasa kanina, Isaiah 53. Oo, yun pong binasa din. Binabasa noong eunuch ko. At hindi niya maintindihan, maliban na kung may magpaliwalag sa akin, sabi niya. Kaya sumagot si Felipe, at binuka ni Felipe ang kanyang bibig, nagpasimula sa kasulatang ito, ipinangaral sa kanya si Jesus. Tandaan po natin yan. No? Ang ipinangaral sa Ethiopian eunuch ay ang Panginoong Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig, at sinabi ng bating, narito ang tubig, ano nakahahadlang upang ako'y babautismuhan? Sandali. No? Mayroon ba tayong nabasa na sinabing tinuruan ni Felipe yung bating ng tungkol sa bautismo? Wala po. No? Ang nabasa natin, nagsimula siya sa lumang kasulatan na binabasa ng bating, Isaiah 53, at doon ay pinangaral niya ang Panginoong Jesus. Subalit nung makakita yung bating ng tubig, sabi niya, ayan ang tubig. Anong nakakahadlang upang ako'y babautismuhan? Ibig pong sabihin, kapag ipinangaral mo ang Panginoong Jesus, ipangaral mo rin ang kanyang mga aral patungkol, halimbawa, sa bautismo. At iba pa. Kaya nga, naunawaan nung bating na kailangan pala ang bautismo sa tubig. At ganun nga ang nangyari. Sinabi ni Felipe, kung nanampalataya ka na buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at
kanyang binautismuhan siya. Kita po ninyo ang relasyon ng bautismo doon sa pagkapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus na nagpapatawad sa kasalanan ng tao bilang ang kordero ng Diyos. Dito po ang kaganapan sa bautismo sa tubig. Kaya nang makita ni Juan Bautista ang Panginoong Hesus ay kanya nga po sinabi, naarito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. At may dagdag po natin, sinabi rin naman ni Juan Bautista na siya, ang Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos, ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Sabi niya kasi, ako ay nagbabautismo sa tubig, pero ang darating, magbabautismo sa Espiritu Santo. At siya hindi ko nakilala, datapot ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siya nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Okay. Ano nga ba ang bautismo sa Espiritu? May tanong natin. Bahagi ito ng sound doctrine na ating pong tinatalakay din naman sa ating pag-aaral sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Well, una ay sa record na mayroon tayo dito sa ating mga talatang pinag-aaralan na ipinangako at hinulaan sa pamamagitan ni Juan Bautista yung tungkol po sa bautismo sa Espiritu. Nasa English po yung aking mga nakuhang quotations or pagsipi. Halimbawa, Matthew chapter 3 verses 1 to 11 ay nagsasabi nga, He shall baptize you in the Holy Spirit, referring to the Lord Jesus Christ, American Standard Version. At Mark chapter 1 verses 1 to 8, I baptize you in water, sabi ni John, but He shall baptize you in the Holy Spirit. And all the land of Judea from Jerusalem baptized by Him. At Luke chapter 3 verses 1 to 17, I indeed baptize you with water, He shall baptize you in the Holy Spirit and in fire. Patungkol pa rin kay Panginoong Hesus na sinabi ni Juan Bautista. John chapter 1 verses 22 to 34, I baptized in water, but He that sent me to baptize in water, thou shalt see the Spirit descending and abiding upon Him. The same is He that baptizeth in the Holy Spirit. Natin na po binabasa sa Tagalog. At sa John 3:23 nga, John also was baptizing in Aenon near to Salim because there was much water there, and they came and were baptized. Verse 22, and Jesus and His disciples into the land of Judea, and there He tarried with them and baptized. John 4:1 to 2, Jesus was making and baptizing more disciples than John, although Jesus Himself baptized not, but His disciples He left Judea and departed again into Galilee. Ito yung mga patungkol sa pagbabautismo. Una kay Juan Bautista, subalit pagkatapos po noon ay nagbabautismo ang Panginoong Hesus sa Espiritu Santo, sabi po ng mga talata. At ang patungkol po sa bautismo sa Espiritu Santo ay marami pong mga interpretations. Ano po? At meron tayong masasabing konklusyon o mas kapanipaniwala. No? Ang batayan po ng ating pagtuturo patungkol sa bautismo sa Espiritu Santo ay Gawa 2:38-39 kung saan na sinasabi at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ito yung pangangaral ni Apostol Pedro araw ng Pentecostes doon sa Jerusalem sa kanila pong kapistahan. Kung saan nga po ay doon nagsimula ang Iglesia ng Panginoon, ang Kaharian. Sapagkat doon ang katuparan ng maraming mga hula sa Lumang Tipan at mga pangako sa Lumang Tipan. Dito ay sinasabi ni Apostol Pedro, kailangan magpabautismo ang mga tao, magsisimuna, pabautismo, bawat isa sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu. So, ating maunawaan na yung bautismo na pinagawa ng Panginoon. Kahit na doon sa mga naging alagad ni Apostol Juan, ay ang bautismong ito. Well, binasa natin sa Gawa Kapitulo 8, bautismo sa tubig, at sa bautismong ito ay tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Na kung ating pang pag-aaralan ng ibang mga talata, tumutukoy
saka Espiritu Santo na ibinibigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Ayon din yan sa Gawa Kapitulo 5:32. At kami mga saksi ng mga bagay na ito. At gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. So, sa ating summary patungkol sa bautismo sa Espiritu Santo ay ito po. Ang bautismo na ipinagawa at isinagawa ng Panginoong Hesus mula noong nagbabautismo si Juan hanggang ngayon, ang mga naunang nabautismohan sa Espiritu Santo ay tumanggap ng kakayahang gumawa ng mga himala tulad ng mga alagad noong unang siglo, subalit, meron po subalit, ang pagsasagawa ng himala ay natapos na, kaya ang mga tumanggap ng Espiritu sa mga kapanahonang dumating ay hindi na nabigyan ng kakayahang gumawa ng himala. Mahaba pong paksa ito, patutunayan pa natin kailan natapos ang mga himala. Resulta po yun ng pagkakaroon ng kapangyarihan na ibinigay sa mga nabautismuhan ng Espiritu Santo. At mayroong iba-ibang paraan ng pagbibigay ng kapangyarihan na iyon. At sa pagpapatunay na iyon, ating malalaman din na itong mga huling mga naging Kristiyano ay wala ng kapangyarihan na katulad noon. At sa pagpapatuloy po, aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos, sabi niya. So karagdagan sa pagpapakilala ni Juan sa ating Panginoong Hesus ay ang pagsasabing, ito yung anak ng Diyos. Ano bang mahalaga sa pagsasabing, ito ang anak ng Diyos? Katulad ito ng sinabi ni Pedro doon sa Matthew 16, nang ang Panginoong Hesus ay nagtanong sa kanila, ano bang sinasabi ng mga tao kung sino ako? Ayan, sumagot sila mga apostoles, ikaw daw si Juan Bautista, ikaw daw si Elias, ikaw daw si Jeremias, o isa sa mga propeta. At alam naman nila, mali ang mga yun. Kaya sabi niya, kayo, anong sabi ninyo kung sino ako? Ang Apostol Pedro ang sumagot, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At hindi po siya sinawata na sinasabing mali ka, Pedro, ha? Hindi ako ang anak ng Diyos. Sapagkat meron pong kahulugan para sa kanila ang pagiging anak ng Diyos. Ang sabi kay Pedro, mapalad ka Simon, Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya naman makakapasa tayo ng maraming mga talata. Ang Panginoong Hesus ay tinawag na Diyos. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glories of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So yung Word na yun ay the only begotten of the Father. Sino yun? Ang Panginoong Hesus. So, He was with God, and the Word was God. John 20:28, Panginoon ko at Diyos ko, sabi ni Pablo. Sabi ni Juan yan, Panginoon ko at Diyos ko. Si Tomas, nagkalito na tayo. Record ni Juan, at doon sa pangyari nyo na si Tomas ang nagsalita. Tito 2:13, sabi ni Pablo, hintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang Panginoong Hesus ay tao at Diyos. Ito po ang kalagayan ng Panginoong Hesus. Ngayon, sa 1 Kapitulo 10 ay maunawaan po natin ang kahalagahan o ang kahulugan ng pagtawag sa Kanya na siya anak ng Diyos. Ito, basahin po natin. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay isa. Sinasabi ba ninyo tungkol sa kanya na pinabanal ng Ama at sinugo ng sanglibutan? Ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga bagay ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Tapat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. Ilang beses pong sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay ang anak at tinawag niyang Ama ang Diyos. Now, ang tanong niya sa mga taong ito'y, bakit niyo ako tinatangkang patayin?
Ang sagot nila, hindi dahil sa mga gawa mong mabuti, kundi dahil tinawag mong Ama ang Diyos. Sapagkat sa pagtawag niyang Ama sa Diyos, ay ginagawa niya ang kanyang sarili na Diyos. Yan naman pala eh. No? O, naunawaan po yan ng mga Hudyo. Ganun po yun. Sa pagtawag niya sa Amang Diyos na kanyang Ama, ginagawa niya ang kanyang sarili na Diyos. At sabi nga natin, ito mga tao na walang pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesus ngayon, bilang Diyos, kabilang sila doon sa mga taong gustong pumatay sa Panginoon kung sila nabubuhay ng panahon na yon. Kasi yun ang dahilan bakit gusto nilang patayin ng Panginoong Jesus. Siya na tao sa kanilang pagkakakilala ay inaangkin niya na siya ang anak ng Diyos at ginagawa niya ang kanyang sarili na Diyos. So mga kapatid, sa umagang ito, napakalaga na makilala natin ang Panginoon katulad ng pagpapakilala sa Kanya ni Juan at ng kabuuan ng Biblia. Una nga ay sinabi ni Juan na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Wala pong ibang tagapagligtas ang mundong ito kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa kanyang pagliligtas ay nangako na siya ay babalik. At sinulat ni Apostol Pablo na kanyang ililigtas ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. At doon po tayo nabibilang. Ipinakilala rin ng Panginoong Jesus na siya yung anak ng Diyos at nangangulugang siya ay Diyos. So pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pag-aaral po natin at nawa ang ating aralin ngayong umagang ito ay makakatulong po sa atin sa ating pagiging mga alagad niya at nawa ay maituro po natin sa iba, may bahagi po natin sa iba. At naway maalala nga po natin ang mahalagang mga sound doctrine dito po sa kasaysayan ng buhay at ng ministeryo ng ating Panginoon. Magandang araw at pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Brother Alfred. Okay, thanks so much po.